Magandang hapon po mga kapatid. Atin naman pong pag-aaralan ang nasa 2 Corinto, 1 Corinto 10:25. Ito po ay binabahagi o sinasabi ito ng iba na ito ay pwede na daw gawin. Ang sabi po dito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman. Yan ang sabi po dito mga kapatid, dahilan sa budhi. Ngayon, ito po ay laging binabanggit ng ating mga kaibigan na idinidepensa nila na itong nasa 1 Corinto 10:25 ito ay pwede na pala nating kainin lahat ng mabibili natin sa pamilihan. Ngayon, kung pag-aaralan po natin mga kapatid, alin po ba yung tinutukoy dito na pwedeng bilhin sa pamilihan? Ano po? Kasi pansinin po natin mga kapatid, lahat na nabibili sa palengke ay pinapakain. Ito ang kaisipan minsan ng iba. Ito ang kanilang pagkakaunawa dito sa talatang ito, na lahat na nabibili sa palengke ay pwede nang kainin at ito'y pinapakain na ng Panginoon. Ikalawa, may tindang baboy, tahong, hipon at sugpo sa palengke, kaya pwede nang kainin. Pansinin po natin mga kapatid, gaya ng ating pag-aaral nung una, ang mga pagkain na walang palikpik at walang kaliskis ay hindi po ipinapakain ng Diyos. Sang-ayon po sa Levitico 11. Hindi po ito gusto ng Diyos sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng mga hypertension, magkaroon ng colon cancer, magkaroon ng tinatawag nating allergies, o tumaas po ang kanyang uric acid. Kaya ngayon, pinag-aaralan natin mga kapatid, sino ba? Dapat alamin po natin mga kapatid, sino ba ang kausap ng Panginoon nung sabihin niya sa 1 Corinto 10:25 na lahat ng mabibili sa palengke ay pwede nyo nang kainin. Ano po? Kung ito po ay ating pag-aaralan mga kapatid, ang binilinan pala dito ay ang kanyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad mga kapatid, yung lugar na kanilang pinuntahan na sila ay pinabibili doon sa palengke ay palengke po ng mga Hudyo. Pansinin niyo po mga kapatid, ito pala ay palengke ng mga Hudyo. Kaya kung ito po'y palengke ng mga Hudyo, yung iniisip nyo na pwede nating lahat na ay pwede nating kainin dun sa makikita natin sa palengke, ay hindi pala ganon ang magiging kaisipan dapat natin. Sapagkat ang mga Hudyo, talagang sa kanila pong palengke ay wala pong mabibili na hindi ipinapakain ng Diyos. Kaya mapapansin natin mga kapatid na yung nasa palengke ay lahat ay ipinapakain ng Diyos. Kasi sa bansang Hudyo, sa palengke ng Hudyo, wala po talaga kayong mabibiling baboy. Ano po? Ang naandun lamang po ay yung pagkain ng mga Hudyo. Pero kung atin tatanungin sa ating sarili, ay yung pala ay sa mga Hudyo lamang. Pero mga kapatid, tandaan natin na yun ay sa lumang tipan. Yung ating binabasa ay sa bagong tipan, pero kung ating pinag-aralan yung sa gawa mga kapatid, sa gawa 10, mapapansin po natin mga kapatid na hindi ang tinutukoy doon ay pagkain, kundi ang tinutukoy doon tao. Ngayon, kung iisipin natin, sa palengke ay lahat ay pwede nang bilhin, ay marami pong tinda sa palengke. Kung halimbawa ay alisin natin sa isipan na hindi ito yung palengke ng mga Hudyo, kundi ito'y palengke lamang, ay pwede po ba natin kainin ang RTW? Pwede po ba natin kainin ang halimbawa ay may nagtitinda po doon ng ng linoleum o di kaya mga manta? Ano po? Kasi sa palengke, pag kayo po'y pumasok ng palengke, yun po ay tabi-tabi.
Makikita nyo po doon ay merong iba't ibang mga tinda. At hindi lang po ang tinda doon ay mga pagkain. Sa palengke ay mayroon pong hardware. At may tinda po doon mga pako, mga yero, o di kaya ay simento. Ay, kayo po ba ay kakain yan mga kapatid? Kaya unawain po natin mga kapatid na sa ating pakikinig sa mga nagsasabi sa mga video na lahat ay pwede nang kainin, unawain po natin yung ating pinag-aaralan na talata. Magsuri po tayo ng maigi mga kapatid. Huwag po tayo magdepende lamang dun sa ating napakinggan na magaling magsalita. Ano po? Hingi natin ang tulong ng banal na Espiritu na tayo po ay sa pag-aaral natin ng Biblia ay tayo po ay samahan para tayo ay mag-aral. Kaya ito mga kapatid ang binabanggit ko sa inyo na dapat po ito'y ating maalaman para hindi po tayo maligaw. Kasi kung tayo po ay basta lamang sasama sa isang sekta o samahan na tayo ay naingganya lamang dahil maganda yung sagot doon sa iniisip natin tanong, ay tayo po'y naoobliga na tayo ay mag-member. Pero mga kapatid, hindi ito ang ibig ng Panginoon eh. Ang ibig po ng Panginoon sa atin ay tayo po lahat ay makasumpong. Makasumpong tayo ng katotohanan. Ano po? Sapagkat ang gusto ng Panginoon, hindi ibig ng Panginoon na ang tao ay kumain talaga ng hindi malinis. Pansinin natin mga kapatid na mayroon pong pagkakaiba yung malinis at marumi. Ang pagkakaunawa niyo po sa amin bilang mga Seventh-day Adventist ay kami hindi kumakain nun sapagkat kami mga Adventist lamang. Kami mga Adventist. Pero hindi pala mga kapatid, hindi lang ito sa Adventist hindi pinapakain. Ito po ay hindi pinapakain sa lahat ng mga tao sapagkat ito ay kalooban po ng ating Panginoon. Kaya nasa sa atin po mga kapatid, kung atin pong napanood ang bidyong ito, tayo po ay nagdadalawang isip pa at sasabihin natin ay yan naman ay nilinis na ng Diyos, ay gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, tayo po ay magsuri. Tayo po ay magbasa ng Bible. Huwag po tayong dumepende lamang sa nagpaliwanag o sa taong ating nakita na nagpapaliwanag tungkol sa Biblia. Ating pong buksan kasi ang sabi po sa talata ay dapat ang tao po ay nakikinig, bumabasa. Sabi doon ay mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Ano po? Useless po mga kapatid kung atin lamang po itong nabasa at tayo gagawa ng ating mga dahilan para lamang hindi masunod yung kalooban ng Diyos. Useless din na ito'y ating nabasa at ito po ay hindi naman natin isinasakatuparan. Hindi po natin tinutupad. Baliwala din mga kapatid. Kaya ang sabi po sa talata, sa nakakaalam na mabuti at masama at hindi ginagawa, ay ito'y malaking kasalanan sa Panginoon. Nakakalungkot mga kapatid na darating ang panahon, sasabihin sa atin ng Panginoon ay hindi ko kayo nakikilala. Di ba may talata po mga kapatid na ang sabi doon ay kami naman ay dumalaw sa bilangguan. Kami naman ay nagbigay ng pagkain. Kami na may naglimos sa mga dukha. Kami ay nagpagaling sa pamagitan ng iyong pangalan. Ay tandaan natin mga kapatid, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam nito. Hindi po natin kayo ginajudge, pero ang Panginoon lamang at ikaw ang nakakaalam nito mga kapatid. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating sinasalita, lahat ng ating isasagawa o gagawin pa, lahat po ito'y alam na ng ating Panginoon. Kaya kung ating ipapasakop ang ating sarili sa ating Panginoon, tunay po mga kapatid, na tayo ay bibigyan ng
kaunawaan, unang karunungan ng ating Panginoon sa pagbabasa ng Biblia. Sana mga kapatid ay nakinabang kayo sa ating pag-aaral at kung kayo po ay may mga katanungan pa, marahil yung iba po ay bago pa lamang dito sa bidyong ito at inyo po itong napanood at napakinggan, ay kung kayo po ay meron pang mga katanungan sa inyong pag-iisip, kayo po ay malugod kung tatanggapin at sasagutin sa inyong mga katanungan sa pamagitan din ng banal na kasulatan. Ano po? Tayo po ay hindi nagpapaliwanag sa pamagitan ng ating sarili lamang kuro-kuro o yung sarili nating ideya, kundi tayo po ay nagpapaliwanag sa pamagitan ng kalooban ng ating Panginoon. Ibahagi niyo din po ito mga kapatid sa mga kapatid na hindi pa nakakaalam na mga talatang ito na ating pinag-aralan, na sana ay tayo po ay makita natin, malaman natin kung bakit ba hindi ipinapakain ng Diyos ang mga bagay o ang mga pagkain na alam natin na malinis pero yun pala ay marumi.